Game! At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Sandali, ulitin nga natin. Baka mali lang yung pagkakaintindi ko. At meron pong nag-text sa akin, no, kaibigan nung emissary. Paano ba? Yung abogado ba ang nag-text? Baka nagkamali lang ho ako, ha? Linawin nating maigi. Ang gulo naman kasing magtsalaysay ni Marcoleta eh. At meron pong nag-text sa akin sa At meron pong nag-text sa akin. No? At meron pong nag-text sa akin ulit At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng sa pamamagitan ng emissary. Ano ho yung emissary? Hindi ko ho talaga alam eh. Oh, hindi ko alam mga bossing. Aminado ho ako, no? Hindi ko alam yung sinasabi niyang emissary. Sa pamamagitan ng emissary, may nag-text sa kanya na abogado ng Diskaya, Mr. President. parang tama yung pagkakaintindi ko. 'Di ba? May nag-text sa akin sa emissary, abogado ng mga Diskaya. Aba, ka-textmate. No? Sabi ni Romeo Andes, informante. Ganun pagkakaintindi ko. Kayo po, mga bossing, no? Ano po ang pagkakaintindi nyo doon sinabi ni sa sinabi ni email Randy Pangilinan. Ano po pagkakaintindi nyo doon sa pagkakasabi ni Marcoleta? Ang nag-text sa kanya yung abogado ng Diskaya. Tama ba ako? Nag-text or nagmarites, mediator or emissary. Ayun pala. Sabi ni Adin Abarque. Salamat po. Tuloy. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng Okay, may tagahatid. So, hindi mismo yung Diskaya. Okay, sige nga. abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. May isang ay, pangalanan. Di ba, kailangan magkapangalanan dyan? Kapag ganyan, rektahan na yan. Meron daw isang congressman na ang sinasabi ay Marcoleta? Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontent kayo. Yun daw ho ang sinabi ng congressman, mga boss. Kailangan daw meron silang matukoy doon yung kay Bryce. Kailangan, Bryce, may matukoy kayo na senador. Gusto talaga magligtas. Ililigtas ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ano? Boss, wag mo naman kami daanin sa Marites. Nagmumukhang Marites yung Senado dyan. Di ba? Parang mga DDS lang dati yan. Parang mga DDS lang ho dati, mga kababayan, na, sabi? Ay, meron po kaming nakita, 150 million po, bag-bag. Ay, sabi, ayon po doon sa kausap namin, ganito, based on what we've heard, mga ganon. Hilig nila sa ganon, Ito naman, may nagsabi daw na kongresista, kailangan magtukoy sila ng isang senador o ng ilang senador para sa ganon, inililigtas si Jinggoy. Siguro bumabawi kay Jinggoy. Bumabawi. Sige, Marcoleta, banat. Congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontent kayo. Linawin ko lang mga bossing. Kinausap daw yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador, kung hindi, makokontempt kayo. Parang walang Kaya nga hinuhuli yung mga Diskaya nila Congresswoman Beatrix Luistro, mga bossing. Di ba? Kasi napaka-selective mga bossing. Selective memory ng mga Diskaya pagdating po doon sa Senado. Tingnan nyo umabot sa punto, mga kababayan, na napaamin sila na may mga humihingi din ng pera sa kanila noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba?
May mga humihingi din, may mga humihingi din. Sabi, hindi ko na po sinabi doon sa Senado kasi hindi naman po nag-go through, hindi naman po tumuloy-tuloy. Kahit na, humihingi pa din. 'Di ba? Gustong mangomisyon pa din. Sabihin mo, pwedeng hindi natuloy sa inyo, pero pwedeng ginagawa doon. At yan ang ating mga aabangan ho, mga bossing, sa mga susunod na hearing. Bakit to? Isipin nyo. Isipin nyo ho, mga kababayan. Sa hearing ng Senado, ang aabangan po natin doon, si Senator Ping Lacson na hihingin yung resibo doon sa mga diskaya, no? Hihingin yung mga resibo doon sa mga diskaya kung bakit nila tinukoy, kung bakit nila pinangalanan si Arjo Atayde, yung tatay ni Arjo, yung ibang mga congressman at si Congressman Marcelino Teodoro ng Marikina. Kapag walang ebidensya, ganyanan lang din ho yan. Chikahan lang ho yan, mga bossing. Ledger, hindi ho, tingin ko ho hindi ho tatanggapin ni Senador Ping Lacson bilang ebidensya yung ledger dahil ako nga ho, sabi ko sa inyo kayang-kaya at yakang-yaka ko na gumawa ng ledger. Di ba? Tapos wala pang pirmahan. Di sulat ko na sulat. Sulat ko, si Marcoleta pumunta sa akin. Tapos, kunyari, si Marcoleta pumunta sa akin, 50 pesos hiningi. O si Robin Padilla, 50 pesos ang hiningi. Di ba? Kahit sino ho, pwedeng kahit sino ho, mga kababayan, kayang gumawa ng ledger na ganun, nagawa-gawa. Sabi ni Mark Stacador, parang Mary Grace Piatos, Season 2. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Ayan, pakita mo na, sir! Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Pwede ko ding... Sige. Tuloy mo, Marcoleta? Gusto... Ang galing naman nun, no? Gustong magpangalan. Pangalanan natin si Jinggoy Estrada. Pangalanan natin si Joel Villanueva. Sila Bus Joel at sila Bus Jinggoy. Pangalanan natin yun. Tapos may pinakitang text message din. Nandoon, sabi, good morning po, Assistant District Engineer. No? Yun yung Beng Ramos daw ho, di umano na nakasulat doon sa ipinakita nila na mga resibo. Nandoon din po yung di umanong pangalan Senator Joel. Sin Joel. Di ba? Nako po. Paano yan? Di ba, Boss Mark, kaya ko rin gumawa niyan. Sino gusto mong idamay ko? Tama, di ba? Lipata Marinel. Di ba nagkokontakan sila, huli, pero di kulong. Baka si Marcoleta ang nagbibigay ng script sa kanila. Talagang kapag tinanong mo ang mga diskaya, hindi pwedeng bumabaya ng 2022. Kailangan 2022 hanggang 2025 lang ang pag-uusapan natin. Diba? Ganun na ganun sila, yung mga diskaya. Pagkaho, nag-2018 ang pag-uusapan. Nako, si Marcoleta, yan, kung saan na mapupunta. Hindi ko lang nakuha yung video Biglang iniba na. Ayun, nawala na naman kay Senator Rapi Tulfo ho, mga bossing, yung tinatanong. Diba, pag 2018 mga bossing, parang allergic ho sila. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson. Labas mo na, boss! No? Total naman sabi mo, nandiyan na yung text message. Tapos, ang gagawin niyan, naglabas ka ng text message. Senator Ping Lacson, papuntahin mo yung tao na nagsabi kay Marcoleta. Para sa ganun, yun yung questionin. Sinong kongresista yung nagsabi sa inyo yan? Pangalanan mo. Kasi mga boss, kung ganito, puro ganito na lang tayo. Ay, nako ho, parang parang tayo lahat si Marites. Aling Marites, alas 6 ng umaga, gising ka na. May bagong chismis.
Parang ganun na lang ho, mga kababayan, ang Senado. Di ba, Victor Manuel, Mabel Santos at Randy Pangilinan, malaking laban ito ng Pangulo natin. Kaya sana makatulong tayo kahit sa pinakamaliit na bagay. Totoo ho, sir. Tuloy. Total, naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH No. na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Oh, Manager Stevie, shout out sa iyo. At Irene Balisi, Alan Peter Kuya Tanos. Kala ko Alan Peter Cayetano eh. Pero di na kasing asim ni Mr. Eh, kung ganito, wala naman palang ipapakita mga bossing. Parang maritation lang. Same sila nung kanyang anak. No? Yung anak niya yung sayaw na sayaw gumagano, no? Tapos medyo hindi nagugulo yung buhok. Same sila. Mga bossing, merong mga binabayarang mga vlogger, merong mga binabayarang reactor ng 7,000 piso daw para mag-react doon sa PCSO para maging maganda daw yung kalabasan ng PCS. Same lang ho nun, mga kababayan. Based on what we've heard. Ganun lang din ho yun. At ganun lang din po ito. Kailangan pangalanan. No? Magulat ka. Sabihin ni Ping Lacson sa'yo sa susunod na hearing ninyo. Oh, Senator Marcoleta, meron kang binigay, meron ka sinabi na may nag-text sa'yo. O sige, yung nag-text sa'yo, sino yan? Ipatawag natin. Ngayon, yung nag-text, pag pumunta na dito, Ma'am Maritel Musni, alam ko, nandiyan ka, shout out po sa inyo. No? Oh, since nandiyan, patawag natin. Ngayon, usisain natin yung nag-text sa'yo kung sinong congressman yun. Pangalanan talaga. Ganon. Diba? Hindi yung, eto yung message o ganito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah. Ikaw ang nagbubuko eh. Inaasar mo ng inaasar. Akala tuloy nung mamamayang Pilipino, may alam ka na Dawit ang pangalan ni Senator Jinggoy. O, di ba? Siguro hindi, bumabawi kay Senator Jinggoy kasi pinaasar niya, pinipiko niya. Ayan tuloy, tingnan mo, inisip nila na nagtatakipan tayo. Di ba inamin ni Marcoleta nakausap na niya yung Diskaya nung weekends, tiyak siya nagsulat nung affidavit niya. O, sabi ni Alan Peter, Kuya Tanos. O, Cayetano, Kuya Tanos. Si Boy, kala ko si Boy 10K na eh. Huwag ka nang magmalinis. Marcoleta, sabi ni Joel Q. Ngayon alisin na natin itong si Marcoleta, mga kababayan.